Tapos na din ang 2025-2026 season ng Golden State Warriors. Ang team na sanay tayo dati na automatic sa finals pero ngayon play-in pa lang bumitaw na. Matapos nilang manalo sa Los Angeles Clippers nung nakaraan, hindi naman sila pinalusot ng Phoenix Suns sa score na 111-96 para sana makapasok sa playoffs bilang 8th seed. At mas malala pa, mukhang hindi lang to simpleng talo. Mukhang senyales na may matatapos na era. Kaya ang tanong ngayon ng madami, ano nang mangyayari sa team? Makikita pa ba natin si Coach Steve Kerr next season at kaya pa bang maging contender ng team na nabuo nila with aging Steph, Draymond at Butler at injury-prone Kristaps Porzingis? Tara, pagkwentuhan natin. Unahin natin sa coach. Ayon mismo kay Coach Steve Kerr, lahat daw ng trabaho sa NBA may expiration date. Hindi pa naman siya outright fired, pero parang pinapahiwatig na niya na anytime pwede na siya masisante. Magmi-meeting pa daw sila with owner at GM para pag-usapan ng future ng team. Pero parang pati GM na si Mike Dunleavy, delikado na din masisante. After pa ng game ng Warriors sa Suns, nahuli sa cam si Steve Kerr na parang nagpapaalam na kina Steph at Draymond na hindi niya daw alam ang susunod na mangyayari pero mahal niya daw sila. Hindi yun normal na post-game line, kaya sure ang madami na pahiwatig na talaga yon. Nakikriticize madalas si Kerr sa pag-stick niya sa paggamit ng small ball at parang paborito niya nga daw si Brandon Podziemski. Pero si Tepong, sinabi na gusto niya pa din manatili si Coach Kerr habang si Duroy, straight up niyang sinabi, ayaw niya daw ng pagbabago. So clearly, gusto pa din ng mga players si Kerr. Pero ang tanong, gusto pa din ba ng management? But anyway, bakit nga ba sila umabot sa ganito? Simple lang, injuries, inconsistency at aging roster. Ang record nila ay 37-45. Hindi na yan Warriors level o hindi na yan ang kilala nating Warriors. Yes, lumaban sila hanggang dulo. Bumalik si Curry mula sa matagal na pahinga dahil sa injury. Umalag, sumipa pa, pero reality check, kulang na talaga sila. Pero kahit gano'n na nangyari, si Stephen Curry still the best player ng team. Leading scorer pa rin, mentor pa sa mga bata at ang pinaka-wild, gusto pa niya maglaro ng multiple season. So hindi pa siya tapos. At nag-iba man ang lakas ng Warriors ngayon, si Tepong ay ang dati pa ding Steph na kilala natin. Mag-struggle man ang team niya, hindi mo yan madidinig na magre-request ng trade o ipupush ang management na i-trade na yung mga kakampi niya para makakuha yan ng tulong na kailangan niya. Pero 38 years old na siya. Lumiliit na ang window. Mahirap pa din talunin ang father time. Sinubukan naman ng team na mag-develop ng mga young assets. Kaso, si Jonathan Kuminga gustong maging superstar agad. Nagpa-trade. Si Moses Moody, season-ending injury. O wag naman sana, baka career-ending na din. Si Jordan Poole, kinulata naman ni Duroy. Naalis pa. Habang yung mga legit na katulong naman ni Steph na si Clay, na-trade. Si Butler, season-ending injury din. Si Porzingis, kasing huna na ni AD. Si Duroy na lang tuloy ang naiwan kay Steph. Puro technical at ejections pa. Pero ngayon, dito na tayo sa exciting part. Ang rumors, sinusubukan nilang kunin dati sila Giannis Antetokounmpo at Kawhi Leonard at susubukan nila ulit ngayong off-season. Yes, legit na pinag-iisipan ng team ang pagkuha either sa dalawang superstar na yan. So kung may makuklose sila sino man sa dalawang yan, big upgrade yon. Lalo na kung si Giannis na matagal na nilang nililigawan. Imagine, hindi malalaman ng defender kung magfo-focus ba sila sa halimaw sa ilalim na si Giannis o yung sniper sa labas na si Steph. So sa mga Warriors fans, magandang abangan kung sino ang bagong magiging katandem ni Steph. Yun kung hindi magpapatulog-tulog ulit yung GM nila. Isa pa, si Draymond Green nasa final year na din ang contract niya at may ilang mga trade rumors na din patungkol sa kanya. At pag nawala siya, hindi lang roster change yan. Pag ganyan-ganyan lang yan si Duroy pero symbolic yan sa team. Yan ang puso ng koponan. Parang ang pagkawala niya ang literal na magde-declare na tapos na ang Warriors dynasty. So, end of an era na nga ba para sa Warriors? Si Curry nagkakaedad na, si Duroy possible na mawala, si Coach uncertain na din, at ang buong team hindi na din contender. Parang ang lahat ng signs nandyan na. So, anong next? Rebuild? Big trade? O huling sugal para kay Stephen Curry? Dahil nandyan pa naman si Jimmy Butler at Kristaps. Pero sigurado, sa maagang pagtatapos ng season ng Golden State, magiging busy ang off-season ng Warriors. At baka lang naman, ang next season na ang simula ng bagong chapter ng team. Pwedeng bagong coach, bagong superstar na parating o bagong system. Hindi makukontento ang management sa gantong outcome nila. Kaya magiging kaabang-abang ang susunod na season ng Golden State Warriors.
Kaya sa mga Warriors fans dyan, bukod sa pagkikipagbardagulan sa mga Lakers fans, ano sa tingin nyo ang magandang gawin ng team para muling makabalik sila Curry sa dati nilang glory? Comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.